Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po, i-continue na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related na mga questions dito sa Book 1. So chapter 21 na po tayo. So start po tayo sa reading part. So dito po tayo sa number 1. So yung instruction po dyan is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Sa 다음, meaning po niyan is next. Ano, meaning naman po niyan is word, salita. Yung wa, pwedeng and, pwedeng will. Depende sa context ng sentence. 관계 있는 것은. So, ibig sabihin lang po nito is the one that is related or the thing that is related. So, sa Tagalog, yung may kaugnayan o may kinalaman. 무엇입니까? Ibig sabihin lang po niyan is what is. So, ibig sabihin, ano daw yung may kinalaman sa kasunod na salita. So, yung salitang tinutukoy po natin is ito, number 1, 신체. 신체. So, alin kaya dito sa choices yung may kinalaman dyan? So, 신체 po, ibig sabihin niyan is body, katawan. So, isa-isahin din natin yung choices kung ano yung may kaugnayan dyan. Number 1, talgi. So, talgi is strawberry. 가슴, ibig sabihin is chest, dibdib. Jipya naman, ibig sabihin po niyan is yung mga perang papel, so paper bills. Sijang naman po is market, palengke. So, of course, yung may kinalaman lang naman dyan is yung number 2. So, number 2 is the correct answer. So, dito naman po tayo sa kasunod. Sigurahin ko po muna ito. So, yung instruction po sa number 2 is 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po ulit niyan is piliin yung sentence na tama, yung part na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So, pipiliin lang po natin dito kung alin dyan yung sentence na may tama na naka-underline. So, isa-isahin po ulit natin. Number 1, sabi, 기숙사에 살면 편해요. So, yung naka-underline po is yung 살면. So, tinitest po sa atin dito kung alam nating gamitin yung umyon or myon. So, yung if sa English. If or kung sa Tagalog. So, yung number 1 po, mali na po kaagad yan. Hindi po ganyan idikit or ikabit yung myon or umyon. So, yung root word po natin dyan is salda. Meaning to live. So, syempre, kukunin mo yung stem. Tanggalin mo si ta para makuha mo yung stem. Yung stem mo is sal. Sal. And then, i-check mo saan ba nag-end yung stem. So, sabi po sa rule, kapag yung stem ay nag-end sa vowel or sa consonant na L, ang idadagdag is simyon. So, since nag-end yung stem natin sa consonant na L, dapat myon na lang yung dinagdag. So, ganito. So, dapat sal, myon. So, ito po yung tama. No? Hindi sarum yun. So, X po itong nakasulat dyan. So, dapat 기숙사에 살면 편해요. So, since mali yung naka-underline, kaya X po yung number 1. Pero translate na rin natin para madagdagan yung vocabulary ninyo. 기숙사, meaning po niyan is dorm, dormitory. Merong location particle na e. Salmyon, ibig sabihin kung nakatira, if you live sa English. Pyonheyo, ibig sabihin naman yan is komportable, comfortable. So, ibig sabihin niya, komportable daw kung nakatira ka sa dormitoryo. So, yun yung translation ng number 1. And again, mali yung naka-underline, kaya mali din po yan. So, dito naman po tayo sa number 2. Tingnan natin kung tama yung pagkagagamit kay myon. Sabi, 많이 아프면 병원에 가세요.
많이 아프면 병원에 가세요. So yung naka-underline po is apu면. So yung root word po natin dyan is apuda. Yung meaning to be sick or to be hurt. May sakit or nasaktan. So syempre kukunin mo yung stem. So tanggalin mo ulit sita. Stem natin is pu. Check mo ulit yung last letter ng stem. Last letter ng stem is a vowel. And again, sabi ko kanina, yung rule niya, kapag yung last letter ng stem is a vowel or consonant na L, ang idadagdag is myon. So, a-tum-myon. So, ayan po yung tama. And since tama rin yung naka-underline, kaya ito na po yung sagot na hinahanap natin. So, 많이 아프면 병원에 가세요. Kasi tama yung pagkakadikit or gamit kay myon. So, translate po natin to. So, many, ibig sabihin po niyan is many or a lot. Sobra sa Tagalog. Marami. So, apong yun. Ibig sabihin, kung nasaktan ka or kung masakit, and then may many, adverb, sobra. No? So, kung masakit ng sobra, 병원에 가세요. Please go to the hospital. So, 병원 kasi is hospital. Merong location particle, and then kaseyo yung polite command na please go. So, please go to the hospital if it hurts a lot. So, yun po yung ibig niyang sabihin. So, again, tama po yung naka-underline, kaya po yan yung tamang sagot. So, burahin po muna natin to. So, dito naman tayo sa number 3. Tingnan natin kung bakit siya mali. Sabi, 항이 좁으면 창문을 여세요. So, yung naka-underline is 좁으면. So, yung root word po natin dyan is 덥다. Ibig sabihin, to be hot. Init. Tingnan natin kung tama yung pagkaka-conjugate sa kanya. So, obviously, mali na po yung pagkakagamit kay myon. Kaya mali yung number 3. So, tingnan natin kung bakit siya mali. So, tanggalin mo si ta, kunin mo yung stem. So, yung stem mo is top. Top. So, yung stem mo is nag-end sa consonant na P. So, mag-a-apply po yung P irregular rule. So, ano ba yung P irregular rule? So, dapat i-remove mo muna yung P, tanggalin mo yung P, magdagdag ka ng U. And then, saka mo palang ididikit si myon. No? Myon na yung ididikit mo kasi yung last letter ng stem is a vowel na U. Dapat po ganito. So, yan po yung dahilan kung bakit mali yung number 3. Hindi po dapat tobong yun. Kasi P irregular po yan. No? Dapat i-apply mo muna yung irregularity niya. So, translate natin to. So, pang, ibig sabihin po niyan is room, kwarto. Merong subject particle. Toumyon, ibig sabihin kung mainit, if it is hot. 창문. 창문 is window, bintana. Merong object particle. And then yoseyo, ibig sabihin lang po niyan is please open. Yung polite command. No? Buksan mo. Please open. So, sabi niya, please open the window if the room is hot. So kung mainit yung room or yung kwarto, buksan mo yung bintana. So yun yung translation ng number 3. So again, mali yung pagkakagamit kay myon. Hindi in-apply yung irregularity, kaya X po yan. Number 4. Tingnan natin kung bakit tumali. Sabi, 시간이 있면 영화를 볼 거예요. Underline is inmyon. So, yung root word po natin dyan is itan. Meaning to have, to exist. Tagalog, meron. So, syempre, kukunin mo muna yung stem. Tanggalin mo si ta. So, yung stem mo is it. Sabi ulit sa rule, check mo yung last letter ng stem. Yung last letter ng stem is a consonant. No? So, kapag consonant daw, ang ididikit is myon. Hindi myon. Kasi si myon, again, dinidikit lang yan
kapag yung last letter ng stem is a vowel or yung consonant na L. So doon mo lang siya gagamitin. Kapag any other consonants, dapat umyon. So ito dapat 있으면. So dapat 시간이 있으면 영화를 볼 거예요. Translate na din natin para madagdagan yung vocabulary. 시간 meaning po niyan is time, oras. Merong subject particle. 있으면, ibig sabihin, if I have. Kung merong, sa Tagalog, 영화. 영화 meaning movie. Merong object particle. And then, 볼 거예요, ibig sabihin lang po niyan is will watch. So, ibig sabihin ng sentence, I will watch movie if I have time. Manunood ako ng movie kung meron akong oras. So, yun yung translation niya. And again, mali yung pagkakagamit kay Myon, kaya X po yan. Correct answer is number 2. Okay, dito naman tayo sa number 3. Yung instruction po dyan is 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. So, translate natin. So, 빈칸, ibig sabihin po ng 빈칸 is blank. Merong location particle na E. 들어갈. So, 들어갈, ibig sabihin lang po niyan is to insert, no? To enter, to fill. Pero pinakamalapit to fill na lang. No? Ipapasok, ilalagay. Almajun, ibig sabihin po niyan is correct, tama. Kyuyon, ibig sabihin naman po nito is expression. Hulla. Hulla is to select. Piliin. Munjang, ibig sabihin is sentence. Merong object particle. And then, 완성하십시오, ibig sabihin lang po niyan is please complete. So, yung translation po nito sa Tagalog, piliin yung tamang ekspresyon na ipapasok sa blank at kumplituhin yung sentence. So parang fill in the blanks lang din po ito. No? So pipiliin natin sa choices, yung pinakatamang pwede nating ilagay dyan sa blank na iyan. So basahin po natin yung sentence sa number 3. Sabi, 어제 다리를 다쳤습니다. 걸으면 다리가 너무 아픕니다. 그래서 병원에 가서 치료를 lang. So translate natin. First sentence, sabi 어제. 어제 is yesterday. Kahapon. 다리 meaning legs, binti. Merong object particle. 다쳤습니다. Past tense ng 다치다 in a formal way, meaning hurt. No? Nasaktan. So nasaktan daw yung binti niya kahapon. So I hurt my leg yesterday. So yun yung ibig sabihin ng first sentence. Punta tayo dito sa second sentence. Sabi, 걸으면. So 걸으면, ibig sabihin lang po niyan, kung naglalakad, kung maglalakad, tariga. So tari again, legs, binti, leg, binti. Merong subject particle. Nomu is an adverb meaning very. Very, to, or so. Apunida, ibig sabihin is hurt. Masakit. So ibig sabihin lang po niyan, kung maglalakad daw siya, sobrang sakit daw ng binti niya. If I walk, my leg hurts so much. So yun po yung ibig niyang sabihin. Dito naman tayo sa last. 그래서. So 그래서 is a conjunction meaning so. Kaya naman, in Tagalog. 병원, ibig sabihin is hospital. Merong location particle. Kaso. So kaso, kada meaning to go, merong nakadikit na aso, oso, or heso. Meaning, pwedeng because, and pwede rin pong and then. Yung so. So dyan. Pwedeng because, pwedeng and then. Depende sa pagkakagamit sa sentence. 치료를 lang. 치료. 치료 is
medical treatment or check-up. And then, blank. So, kung alam mo yung verb na dinidikit, kapag gantong masakit yung pinag-uusapan, madali lang po itong sagutan. So, sabi niya kasi, kaya naman, pupunta daw siya sa hospital and then magpapablank ng check-up. So of course, ang tinutukoy dyan is magpapa-check up siya, kaya siya pupunta ng hospital. So ano kaya ang tamang verb na gagamitin dyan? So pakitake note po ng mga vocabulary na sinulat ko. Kung hindi pa po alam yan, so, buburahin ko na po muna para hindi magulo. So number 1, sabi dito, Huner 요구합니다. So Huner 요구합니다. So yung root word natin dyan, bunida, meaning to send or to spend. May 요구합니다, meaning I intend to or I will. I will. So ibig niya sabihin, I intend to send medical treatment. Bagay ba yon? I intend to send. So sinesend ba yung medical treatment? Of course, hindi naman. Kaya X po yung number 1. Number 2, 시킬 요구합니다. So yung root word natin dyan is 시키다. 시키다 meaning po niyan is to order. Meron pong 요구합니다. Again, to show your intention. I intend to or I will in English. So I will order medical treatment. Tama ba yon? Of course, hindi naman. Kaya X po yan. Number 4, 만들려고합니다. So yung root word natin is 만들다, meaning to make. Meron lang ulit 요구합니다. So I intend to or I will. So I intend to make or I will make medical treatment. Bagay ba yon? Of course, hindi naman. Kaya X po yung number 4. Correct answer is number 3. So, yung root word natin dyan is patta. Ibig sabihin, to receive. So, ayan po yung verb na ginagamit kapag yung tinutukoy is magpapa-check up. To receive medical treatment or to receive check-up, medical check-up. So, yun po ang tamang sagot. So, sabi niya, Toreso, kaya naman, I intend to go to the hospital to receive medical check-up. So yun po ang ibig niyang sabihin. So number 3 is the correct answer. So pakitake note po ng mga vocabularies na hindi pa po alam dyan. So punta naman tayo dito sa number 4. So basahin po natin yung sentence. Sabi, 한국에서 처음 병원에 가면 신분증을 랑 신분증이 없으면 접수를 할 수 없습니다. So translate natin. 한국에서, ibig sabihin in South Korea, sa South Korea daw. 처음, so 처음 ibig sabihin first time. 병원 is hospital. Merong location particle. Yung verb natin, kada meaning to go. Merong myon, ibig sabihin if. Translate natin in Tagalog. So, ibig sabihin yan, kung pupunta daw sa hospital for the first time in South Korea, magbablank ka ng 신분증. Ano ba yung 신분증? So, 신분증 is ID. So, magbablank ka ng ID. So, yun yung hahanapin natin mamaya. So, tuloy muna natin. 신분증이 없으면 접수를 할 수 없습니다. So, 신분증, again, ID with subject particle, meaning yan yung pinag-uusapan sa sentence. 없으면, so, opta meaning wala, none, merong 으면, so kung or if. So, kung wala, ibig sabihin, if none, 접수 hada. So, 접수를 hada, ibig sabihin lang po niyan is to register. else 없습니다, meaning po niyan is cannot. Can. Hindi kaya or hindi pwede.
So, ibig sabihin, in Tagalog, kung wala kang ID, hindi ka pwedeng mag-register. If you do not have ID, you cannot register. So, yun yung ibig sabihin ng second sentence. So, ano kaya ang ilalagay natin dito sa blank? So, pakitake note po muna yan and buburahin ko po muna. Number 1, ara, waya, hamnida. So, yung root word po natin dyan is ara, Buddha. Meaning po nito is to look into, examine, or to find. Meron pong nakadikit na aya, hamnida. So, aya, oya, or heya, hamnida, ibig sabihin po niyan is must or should. Ibig sabihin, kailangan or necessaryong gawin yung verb. So, sa Tagalog, ibig sabihin po nito is kailangang maghanap. Must find. So, kailangan daw bang maghanap ng ID? Kung pupunta sa hospital for the first time in South Korea, bagay ba yon? Hindi naman. Kaya X po yung number 1. Number 2, sabi, kidaryoya hamnida. So yung root word naman natin dyan is kidarida, meaning to wait. May nakadikit po ulit na oya hamnida. Kaya ito naging kidaryoya hamnida. Again, meaning must or should. Necessaryong gawin yung verb. So ibig sabihin, you must wait ID. Bagay ba yon? Naghihintay ba ng ID kung pupunta ka ng hospital for the first time in South Korea? So hindi rin naman. Kaya number 2 is wrong. So number 3 tayo. Sabi, 신청해야 합니다. So yung root word natin dyan is 신청하다, meaning to apply. Again, merong 해야 합니다. So 해야 합니다, ibig sabihin din po niyan is must, should, or dapat or necessaryong gawin. So, kailangan daw mag-apply ng ID kung pupunta ka sa hospital for the first time in South Korea. Mali po yan. Hindi ka po sa hospital mag-a-apply ng ID. No? The correct answer is Guyo Joya Hamnida. So yung root word naman po natin dyan is Guyo Juda. Guyo Juda, ibig sabihin po niyan is to show. And then meron po ulit, Oya Hamnida, must, should, or necessaryong gawin yung verb. Ibig sabihin, you must show your ID if you go to hospital for the first time in South Korea. So kailangan mong magpakita ng ID. So that's the correct answer. Number 4. Kasi sabi sa kasunod na sentence, kung wala kang ID, hindi ka pwedeng mag-register. So number 4 is the correct answer. So pakitake note po ng mga vocabulary na na-discuss po natin dyan. And punta na po tayo dito sa number 5. So yung instruction is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Ibig sabihin po ulit, basahin yung kasunod na passage or article at piliin yung kahalintulad sa content. Basahin lang po natin to, intindihin, and piliin dito sa choices yung katulad dito sa babasahin natin. So, basahin natin to lahat para madagdagan yung vocabulary po ninyo. And make sure na mag-take notes. Number 1. First sentence, 한국의 영어는 1차, 2차, 3차 의료기관으로 나뉩니다. Translate natin. 한국의, so Korea, South Korea, merong 의, so parang apostrophe S sa English, possessive particle. 병원, so 병원 is hospital. Merong 은, topic particle. So South Korea's hospital, ilcha. So ilcha, ibig sabihin po niyan is primary.
2차 secondary. 3차 tertiary. Iryokiganuro. So, iryokigan, ibig sabihin po niyan is medical institutions. Institution. Nanunida, so yung root word natin dyan, nanunida, ibig sabihin divided. Nahati in Tagalog. Na-conjugate lang into formal present tense. So translate natin sa Tagalog na para mas maintindihan. Nahati daw sa primary, secondary, and tertiary medical institutions yung mga hospital ng South Korea. So yun po ang ibig sabihin ng first sentence. So burahin po muna natin. And dito na po tayo sa kasunod. 1차 병원은. So 1차 again is primary. 병원 is hospital. Merong topic particle, so meaning primary hospital, yung pinag-uusapan sa sentence. Juro. Juro, ibig sabihin usually. Kadalasan. Where 환자. So where 환자, ibig sabihin po niyan is outpatient. OPD. Kung diyan kayo familiar, no? So yung magpapa-check up ka pero hindi mo kailangang i-admit. So ganoon, yun po yung outpatient. Merong object particle, 진료하는. So 진료하는 ibig sabihin to treat, no? So 동네 이원. 동네 이원 ibig sabihin lang po niyan is local clinics. Yung mga maliliit na clinic sa town po natin. Yun siya. Merong ina, ibig sabihin lang po niyan is for. So bubunso, ibig sabihin po niyan is mga public health centers. Public health centers. Drill is an object particle. Marhamnida, meaning to talk, to refer, to be called. Yun yung ibig niyan sabihin. Sa Tagalogin po natin. Primary hospital daw, ang tawag, public health centers or local clinics na nagtitreat or gumagamot kadalasan ng mga outpatients, OPD. So yun yung ibig sabihin po niyang second sentence. So primary hospital, yung tawag sa mga public health centers or local clinics na gumagamot ng mga outpatients. So yun po siya. Yun yung meaning ng second sentence. So burahin na po muna natin. Dito tayo sa kasunod. 1차 병원은 예약하지 않고 가도 됩니다. Again, 1차 병원, primary hospitals. Primary hospital. Merong topic particle, so alam mo na, yan ulit yung pinag-uusapan sa sentence na ito. 예약하다. 예약하다, ibig sabihin po niyan is to reserve. Parang ibubook mo ng advance. Merong jianta. Jianta, ibig sabihin po niyan, do not or not. So ninenegate niya yung katabi niyang verb or adjective. So 예약하지 않다, ibig sabihin hindi na kailangang mag-reserve. So yun po yung meaning niya. Merong gu, so yung gu is end at 가도 됩니다. So ka, ibig sabihin po niyan, yung root word natin, to go. Merong do 됩니다, ibig sabihin can. Sa Tagalog, kaya or pwede. So, translate natin. Sabi dyan, yung mga primary hospitals daw, pwede ka nang pumunta kahit hindi ka magpa-reserve. So, yun po yung translation niya. So, hindi na kailangan ng reservation. Yung mga primary hospitals. So, yun po yung meaning niyan. Sobrahin na po natin. Punta tayo dito sa kasunod na sentence. Sabi, 하지만 영상이 30개 이상이 있는 2차 병원부터는 예약을 한 후에 진료를 받을 수 있습니다.
So isa-isahin po natin to. Hajiman. Hajiman, but. However. Pero sa Tagalog. Pyeongsang. So Pyeongsang, ibig sabihin po niyan is yung mga kama sa hospital. Sick bed. Merong subject particle. Sorunge. Sorunge, ibig sabihin po niyan is 30 piraso, 30 pieces. Isang, ibig sabihin above or more than, ang higit sa Tagalog. Yung inen, ibig sabihin lang po niyan is to have or meron. Ichabyongon. So Ichabyongon, secondary hospital. Butto, ibig sabihin po ng butto is from. Meron lang topic particle. Yeyagul hada. So yeyagul hada, yung verb po natin dyan, again, to reserve. Meron lang po nakadikit na en-hu-e. En-hu-e, meaning after. 진료를 받을 수 있습니다. So, 진료를 받다, yung verb natin dyan, again, to receive medical treatment or to receive medical check-up. Yun yung ibig niyang sabihin. Meron lang naka-conjugate na ulsu 있습니다, meaning can. Pwede or kaya. In Tagalog. Translate natin. Sabi dyan, pero simula sa secondary hospitals na mayroong more than 30 pieces na mga kama or sick bed, pwede ka lang magpa-medical treatment or magpa-check up after mong magpa-reserve. So yun po ang translation ng sentence na iyan. So pag-take note po, yung mga vocabulary medyo mahaba yan. So tuloy natin. 그리고 일요일도 1차 병원보다 비쌉니다. 그리고, so 그리고 is a conjunction, pinagdudugtong mga sentences, meaning lang po niyan is and. Iryo-B, ibig sabihin lang po niyan is medical fees or medical expenses, yung mga bayad sa hospital. Yung do dito, ibig sabihin lang po niyan is to or also. Din sa Tagalog. Ilchabyongon. So, Ilchabyongon, ibig sabihin niyan is primary hospital. Merong Buddha. So yung Buddha, meaning lang po niyan is done. No, done. Compared to or kumpara sa Tagalog. Bisamnida, ibig sabihin, expensive, mahal. Translate natin sa Tagalog. Sabi, at yung medical expense din daw mas mahal kaysa sa primary hospitals. So yun po ang ibig niyang sabihin. So burahin po muna natin. Make sure na tinake note na po yan. So ulitin natin. Sabi, at yung medical expenses or medical fees din mas mahal kaysa sa primary hospitals. So yun po ang ibig sabihin ng last sentence. So punta na po tayo dito sa choices. Tingnan natin kung alin dito yung tama or kahalintulad dun sa binasa natin. Number 1, sabi, 동네 의원은 3차 의료기관입니다. Translate natin, 동네 의원. So 동네 의원, ibig sabihin po niyan is local clinics. Mga maliliit na clinic sa barangay or town natin. So hanapin mo yan. Saan ba nakalagay si Dongne Iwon? Malamang andun. Mo matcha-check kung tama ba yan sentence na iyan. Samcha. So Samcha is tertiary. Iryokigan, ibig sabihin po niyan is medical institutions. Institutions. Meron lang imnida yung is, are sa format. So ibig sabihin sa Tagalog, yung local clinics daw ay
tertiary medical institution. Tama ba yan? So hanapin mo, nasa Sidongne Iwon. Sidongne Iwon nandito. So again, sa sentence po na yan, ang sabi, primary hospital or ILCHA refers or tawag sa public health centers or local clinics na gumagamot kadalasan ng mga outpatient. So primary hospital po yan, hindi tertiary hospital. Kaya X po yung number 1. Mali po yan. No? So dun siya nagkamali. Primary hospital, hindi tertiary hospital or medical institution. Sigurahin po natin. Number 1, X. Number 2, Icha Iryo Kigane. Icha Iryo Kigane. 영상 수는 30개보다 적습니다. Translate natin. Icha Iryo Kigwan. Again, secondary medical institutions. Meron lang ui, so parang apostrophe S, possessive particle. Yongsan. Yongsan, again, sickbed. So, hanapin mo na agad yan. So, nandyan. Sickbed. Yung mga kama sa hospital. Su is bilang, number in English. Sorenge. So, again, 30 pieces. Buddha. Buddha is done. Sa English, Joksumnida is few. Konti. So, translate natin. Sa Tagalog, sabi, mas konti daw sa 30 pieces yung bilang ng sickbed ng secondary hospitals or medical institution. Tama ba yan? So, andito yan sa sentence na ito. So mali po yan. Ang sabi po kasi dyan is from or simula sa mga secondary hospitals na mayroong more than or higit pang 30 pieces ng mga sick beds, pwede ka lang makareceive ng medical treatment or check-up after mong magpa-reserve. So more than 30 pieces or 30 beds po yun. Hindi po fewer, hindi mas kaunti. So mali yung number 2. So dito siya nagkamali. Hindi joksumida. No? So hindi siya mas kaunti sa 30 pieces. So number 2 is wrong. So just to give you an idea po kasi, yung mga hospital po kasi na yan para ma-label kung primary, secondary, or tertiary, isa po sa tinitingnan nila is yung number of beds. Yung number or bilang ng pasyente kayang i-accommodate ng hospital na iyon. So pag sinabing secondary hospital, ibig sabihin more than 30 beds po yan. No? So yun po siya. So again, 1 and 2 is wrong. Number 3, tingnan natin kung tama ba ito. So 한국에서는 보건소에 갈 때 예약을 해야 합니다. Translate natin, 한국에서는. So, ibig sabihin, in South Korea, 보건소. 보건소 is public health centers. Para mga centers dito sa atin. Public centers. Meron location particle, kalte. So, kalte, ibig sabihin lang yan is kapag pupunta sa Tagalog. When you go. In English, when you go. 예약을 해야 합니다. So 예약 hada. 예약을 hada, yung ating verb dyan, meaning to reserve. Merong 해야 합니다, again, must or necessary gawin. Ibig sabihin, must reserve. Kailangang magpa-reserve. Tagalog, kailangan daw magpa-reserve kapag pupunta sa public health centers sa South Korea. So hanapin mo na, nasan ba yung Bugunso na iyan? So ito, Bugunso. So again, sabi dyan, yung Bugunso is a primary hospital. Sabi sa kasunod na sentence,
pwede kang pumunta kahit na hindi magpa-reserve sa mga primary hospitals. So mali po yung number 3. So hindi mo kailangang magpa-reserve kung sa public health centers ka pupunta. So number 3 is wrong. So of course, the correct answer is number 4. No? Ito na lang yung hindi pa natin natatranslate. So tingnan natin kung bakit siya naging tama. Sabi, 삼차 의료기관에 의료비는 의원보다 더 비쌉니다. Translate natin. 3차 의료기관. So, tertiary. Medical institutions. Tertiary medical institutions. Merong 의, so apostrophe S, possessive particle. 의료비 is medical fees or expense. Yung mga ginagastos kapag nagpapahospital, yun siya. Iwon Buddha. So Iwon is clinic. Buddha, dan. To is more. Isamnida is expensive. So Tagalogin natin. Sabi, mas mahal kaysa sa clinic yung medical expense or medical fees ng mga tertiary medical institutions. Tama ba yon? Yes, tama po yan. Ang sabi nga po dito, simula daw sa mga secondary hospitals, pwede ka lang makareceive ng medical treatment after mong magpa-reserve at yung medical expense is mas mahal kumpara sa primary hospitals. So, tama po ito. Kasi simula sa secondary hospitals, so kasama na doon yung tertiary, of course, di ba? 2 and 3. Secondary tsaka tertiary. Kailangan mong magpa-reserve na doon and mas mahal na yung ibabayad kumpara sa mga primary hospitals, no? Kung saan kabilang si Dungnae Iwon, which is yung local clinics. Yung tinutukoy po dito. So tama yung number 4. So number 4 is the correct answer. So ganyan po, umintindi ng mga medyo long paragraphs sa exam. So kung mas marami kang vocabulary, mas malaki yung chance mong makasagot ng tama dito sa mga ganitong klaseng tanong. So make sure po na tinake note yung mga vocabulary na na-discuss ko and i-memorize, no? Para mas marami yung baon mo sa exam.